Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation at pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga best forex trading strategy. So this is actually based in ICT, simplified na version natin kung paano tayo magte-trade using the 5 steps only. So punta na tayo sa charts guys. So ito lang yung tatandaan nyo. So first of all, we have to have a trading view. And right now, mas tested ito sa Forex pairs only. Pwede nyo ring itry sa gold. But related sa crypto, ah hindi siya ganong kalakas yung accuracy during my backtest. Pero pwede nyo pa rin i-backtest siya. And somehow, with additional strategy, pwede nyo siyang gamitin sa crypto. So right now, I suggest these 5 steps is gamitin natin siya sa Forex. So first of all, we have to understand ng market structure shift. Market structure, basic nito, yung mga fair value gap. At least may idea na kayo. Punta lang kayo dito sa ating link na sa taas. Lalagay natin yung ICT simplified na version. So ano ba yung 5 step na dapat natin gawin? So, of course, yung liquidity zone. Para hindi kayo mahirapan sa liquidity zone, tignan nyo lang yung, halimbawa, nasa time frame kayo niyan, ito yung liquidity zone niya, yung mga recent high tsaka recent low na hindi pa nababalikan. Okay, so kunyari ito, hindi pa ito nababalikan. Ito ang liquidity zone. Ito ang isa pang liquidity zone. So, yan yung pwede yung silipin, guys. Makakatulong sa inyo ito to. So, pag sinabi nating liquidity, this is refers to the volume of orders waiting to be filled in the market. So, ayan yung mga high and lows na liquidity. Pwede yan equal high, equal low. Yan ang mga liquidity. Then we have also liquidity sweep na tinatawag o yung liquidity breakout na kailangan natin mamaya. So, ibig sabihin, yung liquidity na yun, yung high na yun, binisita na niya. Binalikan niya, then bumalik siya ulit doon sa range beyond that liquidity. So, yan yung liquidity sweep or liquidity grab na tinatawag. So, alam na natin yung liquidity zone na tinatawag. So, first of all, itong 1 and 2, magkasama yan. Make sure nyo lang yung time frame nyo ng trading view is naka New York time na. So, base kasi sa New York time, yung mark natin ng time. Okay. So, unang-una, halimbawa, dito sa 1 hour, ito, kunyari, ah, gawin natin ito. Ang patanggalin natin yan. Na-mark ko na kasi yung 9:30. Okay. So, ibig sabihin, ang time zone, una muna, liquidity zone. So, kunyari, ito, dito lang tayo. Oh, di bali, simple siya. Di bali. Okay. So, dito sa side na to, kunyari, papasok pa lang tayo, naghahanap tayo ng entry from 9:30. Ang sabi kasi dito, 9:30 to 11 ng Eastern Time o New York Time. So, kailangan ano na tayo ng liquidity. So, liquidity natin, ito ang mga recent high natin. Okay, yan ang recent high. And then, ito naman ang ating recent low. Okay, so yan yung recent high and recent low natin. Ngayon, ah, mag, for example, hindi pa natin nakikita to guys, no? Okay, so ang gagawin natin, yan ang recent high and recent low. So, na-mark na natin yung liquidity natin. Ano yung next na gagawin? Time mark 9:30. So, 9:30 ito. So from 9:30, mag-aabang ka na yan. Which ang katumbas niyan if you are in the Philippines is 9:30 p.m. 9:30 a.m. yung hinahanap natin, New York time. Bakit? Ito yung start ng opening ng session sa New York session. Okay, so diyan nagbubukas ang mga broker. Nag-i-start ang trading ng malalaking mga institution. So after nan, nakita na natin to. Okay, ang next move natin is, na-mark mo na, hahanapin mo ngayon yung liquidity break. Ano ba yung ibig sabihin ng liquidity break? So, ito yung hahanapin natin. Sa recent high and recent low na nakita natin, ito, okay? At nag-aabang tayo sa market.
nagkaroon siya ng liquidity sweep dito. Right? Dahil nagkaroon siya ng liquidity sweep dito, maglo-long tayo. Pero paano ko malalaman kung tama ang gagawin natin? Yung paglolong natin. Okay, yung maglolong tayo. So, lipat natin to para makita natin. Dito. Yan. Okay. So, para natin malaman, ang sabi dito is, we need to move for 1 minute para magkaroon ng sniper entry. So, step 1, magkaroon tayo ng liquidity zone. Or yung recent high, recent low natin na hindi pa nababalikan, you can mark it out as our liquidity. And then, make sure na-mark mo from 5 minutes time frame. Okay, kaya pala naka 5 na tayo. Na-mark mo from 5 minutes time frame. Yan. Yan, ito, mas kita natin. Na-mark mo from 5 minutes time frame yung iyong trading view. Okay. Now, nakakita na tayo ngayon ng liquidity. So, balikan natin. 5 minutes lang papasukin natin. So, horizontal 1. Okay. And then, ito ang recent low. Okay. Now, ang gagawin mo, na-mark mo na yung 9:30 hanggang 11 o'clock PM Philippine time, mag-aantay ka. Okay. Ito, dito ka lang mag-entry. So, kung wala yung criteria ng entry, hindi ka papasok. Then, you are looking for a liquidity break. Nagkaroon ba ng break? Ito yon, yung liquidity sweep natin. So, meaning, mag-aano tayo? Maglo-long. Kung dito liquidity break, na una, kasi ito kalalabasan yan, okay, ang kalalabasan yan ay ganyan. Okay. Ang kalalabasan yan, ganyan. Ito ang unang na liquidity break. Now, iintayin mo ngayon na ma-break itong high natin. At magkapag-create siya, yan, pwede ka nang mag-move to 1 minute. Okay, mag-move tayo sa 1 minute. Tignan natin. Okay. So, nag-move na tayo sa 1 minute. And then, anong sabi dyan? Yung pivot point, malaman natin. Ano ba yung pivot point? Ito yung pag-break niya. Kung ito ang binreak niya, so maglolong tayo, dapat ma-break din niya yung recent high. So, this is means na nagkaroon na tayo ng market structure shift. Okay? Magkakaroon na, kaya kailangan alam niyo yung market structure shift na basic. Okay, yung market structure, basic nun. So, nag-create siya ng high dito. Ito yung ating dating high. So, nag-create siya ng panibagong higher high. Which, ito, yung liquidity sweep na to, nasunod. So, isa yan sa criteria natin. Next, after mong makakita ng market structure shift, anong kailangan mong gawin? Hanap ka ng FBG. So, pagka sinabi nating FBG, guys, ang FBG ay fair value gap. Ito siya. Okay? Meron tatlong candle, merong imbalances dyan. Yan yung fair value gap. Kung makikita nyo, hindi nagtagpo ito, tsaka yung week na to, yan ang imbalances or FBG. Just watch other video about FBG if you want to know more about this FBG. So now, dahil naka 1 hour na, actually, ang FBG nito ay ito. Okay. Matapos niya mag-break, wala tayong makitang FBG dito sa baba. Okay? Wala tayong makitang FBG dyan. Saan tayo nakakita? Actually, liquidity void ang nakita natin. Series ng FBG. Ito siya. Okay. So, ano ang next move? So, ang next move natin is entry and FBG. Tapos, pwede tayong ang stop loss natin is dito. Pwede yung stop loss mo dito or dito sa baba ng FBG. It's up to you. Kung maliit lang naman to, minimal lang naman din, naka-risk management ka, okay na dito sa recent low na ginawa. Okay. O sa candles, magbe-base ka sa candles. Kung andito ang FBG sa baba ng pinakababang candles, pwede ka mag-stop loss dyan. So, aantayan mo siyang pumasok dyan. So, tandaan nyo guys, step 1, liquidity zone, 9:30. Step 2, kuha ka ng liquidity break. Tapos, move ka sa 1 minute. Make sure na makakita ka ng market structure shift, 1.
after ng liquidity sweep. Ito ang liquidity sweep natin. Okay? And then, tandaan nyo, walang market structure shift, walang FBG, walang trade. Kasi hindi mo magagawa ang step 5. So, tingnan natin ang nangyari. Oops, pumasok na siya. So, pwede ka na mag-entry for long. And look what happened. Okay, tumaas siya. Coach, saan ang TP niyan? So, ang TP niyan is pwede dito sa mga highs niya. Yan. Or katulad nito, pinaka parang support mo yan or resistance or mapapansin mo. Pero aabutin niya ba to? Yes, inabot niya yung dito. Okay, at TP2, syempre ito, yung mga hindi na babalikan na swing. Mga key levels ang tawag ko dyan personally. Okay, so another example tayo. So kuhanin natin to. Copy natin. Hanap tayo ulit sa 5 minutes. Euro USD ang tinatry natin. Okay, mamaya kukuha pa tayo ng another example. So, puntahan natin to. Okay. So, mangyayari niyan, hindi pa natin nakikita. Ito. Okay. Dito, medyo masalimuot to kasi ang pwedeng high mo, ito. Ang low mo, ito. Okay. Yan ang recent low mo. So, meron na tayo, number 1, liquidity zone. Then, 9:30 PM Philippine time or AM New York time. Okay. Now, anong gagawin after that? Yung liquidity break. Wala pa tayong makitang liquidity break. So, kailangan masilip natin yan kung saan oops, ang liquidity break. Okay. Tingnan natin anong nangyayari. Okay. Pwede rin itong consider na low, guys. Itong area na to. Okay. Nag-break siya doon. Okay. I-ano lang natin. I-analyze lang natin kung saan siya pumunta. Bago tayo. Kasi kailangan natin puntahan yung 1 minute. Okay. Yung 1 minute niya. So, nag-consolidate muna siya bago siya tumuloy sa taas. Okay. So, medyo mahaba-habang trade to, guys. Okay. Kita natin. Okay. So, pero, oops, okay. Nasa call niya. Okay. So, dito, guys, medyo mako-consider mo yung breakout niya dito, yung liquidity sweep niya, sa 1 minute mo makikita. Yan, o, tingnan mo ah. Ang liquidity sweep niya actually, para siyang nagkaroon ng, yan o, dito. Itong lows pa lang to, mas nakita natin sa 1 minute na to. Itong low na to. And then, ayun, gumawa siya ng panibagong low dito. So, ito yung liquidity sweep niya. Okay, okay na tayo sa liquidity sweep na to. Ngayon, ang binrake niya, so maglolong tayo. Nagkaroon siya ng break. Ngayon, tignan mo, ang dami, may dalawang klase. Ito binrake niya eh. Okay? Pwedeng dalawa ang trade eh. Pero kung mapapansin mo dito, yung fair value gap na to, ang nirespect niya. Okay. Pwede kang mag 1:2 reward ratio, depende sa'yo. Pagdating dito, kung mapapansin mo, nagkaroon na naman ng panibagong liquidity sweep. Pero dito, wala na tayo. So, pwede mo makuha yung trade na to. The thing is, hanggang dito lang ang TP niyan or dito. Kung dito naman, sa pull mo pa rin, pero bumaba muna. Baka na-hit pa yung stop loss mo kasi bumaba dito. So, it's a matter really of backtesting and mastering the strategy. Pero nasunod ba yung steps? Yes. Nagkaroon tayo ng liquidity sweep na tinatawag and then break. Na-break niya yung recent high. Okay? Bago, after niya ma-break, bumalik siya. Ito yun eh. Ito talagang yung move na to ang very tradable. Kasi yung FBG, binalikan niya. Once na binabalikan ng FBG, nandito na tayo sa 4, step 4 and 5. So you can have a screenshot here para makita mo. So punta naman tayo sa US dollar. Sorry, US CAD na tinatawag. So ang hahanapin natin sa US CAD is same
Ito, mukhang maganda to. Tignan natin kung papasok sa ating requirement yung nangyari kanina. Okay. So, ang nangyari kanina, so liquidity, bago yan pinakamaganda, hanapin natin yung 9:30. So, 9:30 natin, 5 minutes tayo muna. Always start on 5 minutes. Okay. Okay, ito ang 9:30 up to, nakita ko na eh. Kahit 9:30 lang muna, hindi pa natin siya alam. Dapat, kunyari, hindi pa natin alam ang mangyayari. Okay. Medyo ano to. Okay. Yan. Ang high and low, ito. Pwedeng ito guys, ito yung pinaka-recent para mas maganda. So, gagawin mo, liquidity break, wala pa. Op, yeah. Bumaba na siya dito. Okay. Pero nag-create siya ng FBG. Kung pupunta ka ng 1 minute, dito siya sa FBG siya dyan, mag-bounce. Okay, FBG dyan, then bounce. Bagsak siya. So dito, yun, ang magkakaroon tayo dito sa liquidity break kasi hindi niya binasag to, hindi siya nagkaroon ng liquidity sweep dito. Okay, pero sa 1 minute, ayan, dito tayo magkakatalo. Ito yung sinasabi ko kaya mahalaga rin. 1 minute, nagkaroon siya ng liquidity sa inner range natin, which is ito, nagkaroon siya ng liquidity sweep. So isa sa mga mahalaga rin guys is yung makita mo talagang may FBG. Papasok ang FBG sa 9:30 to 11 na kung saan magkakaroon ng fair value gap at market structure shift. Dito nagkaroon ng market structure shift dito. So papasukin natin. So tingnan pa natin, ano pa tayo ng isa pa na example dito sa, so 9:30, ito 9:30 to. 9:30 a.m. So 9:30. Ito 9:30. 9:35 eh. Ayan, 9:30. Okay. So, tatanggalin natin ang scenario diyan. Ito, nakita ko na may liquidity sweep agad. Okay. Yung sa pinaka-high and lows niya, sa area na yon, yung pagpasok ng makikita mo. Liquidity sweep dito. Okay. So, puntahan natin yung ating, okay. So, may 9:30 na tayo, liquidity break. So, kung patitignan mo to guys, etong high na to, nagkaroon tayo ng liquidity sweep sa taas. So, maghahanap na tayo ng FBG somewhere here. Kung gusto mo, mas maganda sa 1 minute. So, sa 1 minute, nakakita tayo ng FBG, pinasok niya, eto. Okay. And then, iyan ang nangyari. Okay. Abot siya hanggang after, dalawang beses niyang inuntog ang FBG. Okay. Saka siya pumalo sa ating recent low dito. Okay. So, from 9:30, nag-create ng liquidity sweep. Hanap ka ng FBG sa 9:30. And then, yan, inuntugan niyang isa. So, kung ang stop loss mo ay above sa FBG, sabihin na natin sa swing na to. Kasi dito masyadong malaking pips na yan. Kung dito lang, okay lang matalo, pasok ka, re-entry ka na lang somewhere here kung makakapasok ka. So, just to make a review guys, pinakasimple lang nito, work on 5 minutes time frame. Look for our liquidity. So, pasok ka ng 9:30, hanap ka ng entry between 9:30 to 11:30. Itong liquidity break, make sure tumama ka. Kung hirap ka dyan, make sure ang gawin mo, medyo mag-jump ka sa 4, i-simplified mo yung step 4, na maghanap ka ng market structure shift and FBG within 9:30 to 11 a.m. o PM Philippine time.
o kaya sa New York AM. So once na makita ka kanan yung FBG after market structure shift, ito yung market structure shift natin. Yan, pwede mo nang pasukin. So bigyan pa natin ng last Euro USD. So wala tayong guide ngayon para makita nyo. So from 9:30, okay, 9:30 this is our 9:30. Okay, this is our 9:30. Hindi natin alam ang mangyayari. Oh, mahaba-haba to. Oh, wait. Ayaw niya. Okay. So, kahit ito na lang, from 5, ayun, dapat pala naka 5 tayo. So, 9:30 ito. Ayan. So, sabihin natin, ito ang ating high and lows. Ito ang high. Ito ang low. Medyo mahirap-hirap ang hindi to pumasok sa criteria natin. Kita ko na kaagad sa 5 minutes. Meron bang FBG? Actually, may FBG ito, pero hindi buma. Ang hindi pumasok dito, nag-raging siya, walang liquidity sweep. So, yung step number 3 natin is hindi pumasok sa criteria. So, once na hindi pumasok sa criteria, no trade. So, hanap pa tayo ng isang 9:30. Ganyan lang siya, guys. Kung wala siya sa criteria, sa 5 minutes, hindi siya pumasok, huwag nating pipilitin yung trade. Ito, okay to. Okay, 5 minutes. To, pasok to. Kita ko na. Possible, oh. Okay, 9:30. Okay. Ang highs and lows natin bago mag 5:30. That's the best, ha. Ito yung high. Okay, ang low natin ay ito. Pwedeng ito nga eh. No, ito. Sa anong ito? Ito. Pwede yan. Okay. Tingnan mo, ha. So, meron na tayong liquidity sweep sa pinaka-lows na to bago mag 9:30. Yung high natin, ito. So, anong gagawin natin? Mag-short tayo kasi nakakita tayo dito ng liquidity dito sa area na to. Liquidated niya ito. Okay, 5 minutes yan. Now, anong next move? After 9:30, nakakita ka ng liquidity sweep. Okay, pwede ka na maghanap sa 1 minute ng fair value gap. Ang fair value gap natin actually sa 1 minute ay ito. Nope. Hindi. Saan ba yan? Ito ba yung ngayon? Ito yung kanina. Balikan natin yung 5 minutes. Okay. I-cut ko lang para malinaw. Okay. Yan. So, sa 1 minute, pagka nakita mo, yan. Ang malinaw na FBG actually dito ay ito. Yan. So, yan. Lumampas siya actually. So, pumasok siya sa order block. Okay, sa order block. Dito siya nag-retest. And then, kaya nga minsan maganda rin sa pinaka-lows. Ito, kung ito yung isa. Ito, pakita ko sa iyo yung candle na to, guys, ha. Ito ang FBG, ito ang pinaka-recent high niya. So maganda dito ang stop loss mo. Kasi may order block yan na minsan binabalikan. Which another topic yung order block. Okay. Pero sa time na to, sa algorithm na to, pinakamalakas yung mag-bounce sa FBG. Which nag-bounce siya, lumampas lang ng kaunti. Kinuha niya tong uh, possible order block din ito. Okay? Order block sa 1 minute. So pasok pa rin siya sa ating criteria. And then, nakuha natin hanggang dito. Yan, malaki, malaki. Malaki yung nakuha natin dyan. So, naabot niya tong lows na to bago siya umangat. And baka maabot pa rin niya yung lows dito. Okay, so pasok pa rin siya sa ating criteria, sa ating sniper entry. So, I hope guys, naging malinaw sa inyo to. Reviewin lang natin. At least optimal time frame natin is 5 minutes New York time zone ang gagamitin natin. Mark our recent liquidity zone
Okay, tandaan nyo yung pinaka-latest na highs and lows na hindi pa nababalikan. And then, time mark mo yung 9:30, kahit 9:30 lang. Pero, mag-aabang ka lang up to 11 a.m. Look for a liquidity break, liquidity sweep. Ang pinaka-simple, kung nahihilito ka dyan, make sure na yung step 4 makuha mo. Pwede mong i-disregard yung 3 kung hindi mo siya ganong kabisado. Not really totally disregard, pero pwede mong pag-aralan yan. Pwede ka na maghanap sa step 4 ng market structure shift. Yung yung latest high or low ay binasag niya. It's either dun sa dalawa. Yun ang market structure shift. Nag-create siya ng possible reversal. So, dahil nag-create siya nun, meron tayong market structure shift, definitely may FBG yun. Dapat nasa 1 minute ka. Doon sa 1 minute na yun, papasok ka na. Once na walang fair value gap, walang market structure shift, no trade. Hindi ka magte-trade. And then, entry lang sa FBG. Law of the candles ng FBG ang stop loss mo o yung pinaka-recent high and low above or below ng FBG. So, pwede mong tignan yung mga candles. So, I hope guys, may natutunan kayo. Comment lang kayo kung nakita nyo effective yung trading strategy na to sa inyo. Again, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide. Check other videos for other type of tutorial related sa trading ng crypto and forex. Thank you again for watching here in Earn Money at Home Worldwide.